Ang pusang hindi umalis, matandang iniwan ng pamilya. Natagpuan ang pag-asa sa pusang laging nandyan sa kanya. Iniwan siya ng mga anak niya na ibenta ang bahay niya at sa huling gabi niya sa lumang tahanan, isang pusang gala ang kumatok sa puso niyang matagal nang sarado. Si Mang Arturo, 72 taong gulang, ay naiwan sa lumang bahay nila sa isang tahimik na baryo sa Pampanga. And dati maingay ang bahay na yon, may tawanan. May sigawan ng mga apo, may kaluskos ng kubyertos tuwing hapunan. Pero ngayon, tanging hangin na lang ang dumadaan sa bintanang may bitak. Tanging alaala na lang ang nakaupo sa hapagkainan. Namatay ang asawa niyang si Elena, 5 taon na ang nakalipas. Simula noon, unti-unting nagbago ang lahat. Ang mga anak niya na minsang nangakong hindi siya iiwan ay nagsipag-abroad. Para sa kinabukasan, Tay, sabi nila noon, babalikan ka namin. Pero ang babalikan ay naging padadalhan na lang. Ang mga tawag ay naging chat. Ang chat ay naging scene at ang scene ay naging katahimikan. Hanggang isang araw, dumating ang balita. Kailangan na raw ibenta ang bahay. May hinuhulugan silang kondo, may binabayarang tuition. Practical lang po, Tay, sabi ng panganay sa video call. Ngumiti si Mang Arturo. Yung ngiting hindi umaabot sa mata. Kung doon kayo sasaya, sige, mahina niyang sagot at ganun lang. Ang bahay na pinundar nila ng asawa niya sa loob ng 30 taon. Naibenta sa halagang hindi kayang tumbasan ang alaala. Binigyan siya ng maliit na apartment na uupahan sa kabilang barangay. Isang kama, isang lamesa, isang electric fan na maingay pa sa sarili niyang paghinga. Sa huling gabi niya, sa lumang bahay, umupo siya sa labas, tahimik. Tinitingnan ang mga pader na saksi sa buong buhay niya. Doon niya unang nakita ang pusa, payat, madumi, may sugat sa tainga. Tahimik lang na nakaupo sa gate, tila ba nagmamasid. Anong ginagawa mo diyan? Tanong niya. Hindi ito umalis. Lumapit ito ng dahan-dahan, huminto sa ilang hakbang ang layo at tumitig. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon, may tumitig sa kanya ng walang hinihingi, walang pera, walang pirma, walang kondisyon. Kinuha niya ang natitirang tinapay sa bulsa at inihagis ng marahan. Hindi nag-atubili ang pusa. Kinain ito. Silong, pulong ni Mang Arturo. Kasi sa silong ka ng bahay unang nagpakita. At mula noon, may kasama na siya. Lumipat siya sa maliit na apartment. Akala niya doon na matatapos ang lahat. Pero pagdating ng gabi, may narinig siyang mahinang meow sa labas ng pinto. Binuksan niya ito, si Silong, payat pa rin, pero mas determinado. Sinundan mo ko? Mahina niyang tanong. At parang tao, pumasok ang pusa ng walang paanyaya. Simula noon, hindi na siya nag-iisa. Tuwing umaga, gigising siya sa pakiramdam ng malambot na balahibo sa paanan niya. Yung tuwing hapon, may kasabay siyang uminom ng tsaa kahit gatas lang ang sa pusa. Tuwing gabi, may tahimik na presensyang nakikinig sa kanya habang kinakausap niya ang litrato ng asawa. Alam mo, Elena, may bago akong kasama. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi niya naramdamang baliw siya sa pakikipag-usap sa hangin. Isang gabi, bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit ng dibdib. Napaupo siya sa sahig, hirap huminga. Malabo ang paningin. Walang anak na tatawagan. Walang kapitbahay na malalapitan sa oras na iyon. Pero may pusang hindi tumigil sa pagngiyaw. Malakas. Paulit-ulit. Hanggang sa may kapitbahay na nainis at lumabas para patahimikin ito. Yan doon nila nakita si Mang Arturo sa sahig na ospital siya. Minor heart attack, sabi ng doktor. Kung na-late pa ng konti, baka iba na ang usapan. Pagmulat niya ng mata sa ospital, una niyang hinanap, hindi ang mga anak, kundi si Silong. At nang makauwi siya makalipas ang ilang araw, may pusang naghihintay sa labas ng pinto. Hindi ito umalis, hindi ito naghanap ng ibang mas mayamang amo, hindi ito nagsawa. Sa bawat araw na lumipas, unti-unting nagbago si Mang Arturo. Nagsimula siyang maglakad tuwing umaga, kasama si Silong. Nagsimula siyang ngumiti sa mga kapitbahay. Nagsimula siyang magkwento hanggang sa may batang nagtanong, Lolo, pwede ko bang hawakan yung pusa? At doon nagsimula ang kakaibang pagbabago.
Ang lalaking dating tahimik at sarado ang puso, naging kilala sa barangay bilang lolo na may pusang hindi umaalis. Ang mga bata, bumibisita, ang mga kapitbahay, kumakaway. May nagdadala ng tirang isda para kay Silong. May nag-aabot ng pandesal para sa kanya. Isang pusang gala ang naging tulay ng pagbabalik niya sa mundo. Isang araw, tumawag ang panganay niyang anak. "Kamusta ka, natay?" Tahimik sandali si Mang Arturo. "Okay na ako," sagot niya. "May kasama na ako." "Nag-alaga ka na ba ng aso?" Ngumiti siya. "Hindi, pusa." At sa tono ng boses niya, may kakaibang tapang. Hindi na yun boses ng lalaking iniwan. Boses iyon ng taong natutong hindi umasa sa mga pangakong walang kasiguraduhan. Lumipas ang mga buwan, hindi bumalik ang mga anak. Pero hindi na iyon masakit tulad ng dati. Dahil bawat umaga, may pusang kumikiskis sa binti niya. Bawat gabi may pusang natutulog sa tabi niya. At sa bawat tibok ng puso niyang minsang muntik nang tumigil. May dahilan na itong magpatuloy. Hindi lahat ng nagmamahal sa iyo ay mananatili. Minsan ang pinakatahimik na nilalang ang pipili sa iyo habang buhay. Kung ikaw ang iniwan ng mga mahal mo, hahayaan mo bang tuluyang magsara ang puso mo? O papayag kang muling magmahal kahit sa paraang hindi mo inaasahan?